3 buwan mula nang isinilang noong July 16 lang nakalabas ng Philippine General Hospital ang anak na conjoined twins sina Oliver at Ginaline Manuel. Sina baby Olivia Faith at Gianna Faith, ipinanganak kasing magkadikit ang dibdib hanggang sa tiyan. Kahit komplikado ang kanilang sitwasyon, nabigyan na sila ng go signal na makauwi. In fact, na-exceed nila expectations namin eh. Na medyo takot kami nung una dahil nga merong sakit sa puso, si Gianna. So thankfully, they're doing quite well. Surprisingly, more than double na ang kanilang timbang. Dagdag pa ni Doc makabubuti sa kambal na umuwi para makaiwas sa mga infeksyon na maaari nilang makuha sa ospital. Sa ngayon, hinihintay na lang na dumating ang makina na manggagaling pang abroad para ma-cardiac MRI ang kambal. Dito pa lang kasi malalaman kung maaari ba silang paghiwalayin ng ligtas. Si Ginaline kumpiyansa naman na maaalagaan niya ng maayos sa mga anak sa kanilang bahay. Sa ospital kasi, solo lang siyang nakakapag-alaga sa dalawa. At paano po makakabawi na po si Mrs. sa pagtulog niya kasi po, nung andun siya sa ospital, talagang alasang kahalili. Talagang baraso niya lahat. Pilit niya, padede niya. Kaya nung sinabi ng doktor na di-discharge na sila, natuwa ako. Matutulungan ko na siya. Kada 3 oras kailangang mapadede ang mga sanggol. Kaya nasa 2 oras lang daw kada araw ang tulog ni Ginaline sa ospital. May oras po na karga ko po sila, hindi ko na po makontrol yung antok ko. Nakabuka ka na pala yung braso ko. Andito lang sila, buti hindi pa po sila nahulog. Ginigising na lang ako nung katabi ko na nakatulog ka na, sabi kong ganun. Pero pag andito na po sa bahay, siguro kikita na rin po nila ako at sila po yung magbabantay, ganun, para makatulog din po, makabawi din po ako sa tulog. Pero nakalabas man, kailangan pa rin nilang magbalik ng 3 beses kada linggo sa ospital para sa check-up ng kambal. Nahihirapan po talaga ako. Hindi ko pa ni-expect yung ganitong magiging sitwasyon po namin. Titiwala na lang po talaga ako sa Diyos na nagdadasal po ako na bigyan ako ng kalakasan para sa mga anak ko. Na malalagpasan din po namin itong pagsubok na to. Yan po. Ang kapitan ng Barangay Ramon Magsaysay sa Quezon City, nangako namang tutulungan ng pamilya kapag kailangan nilang pumunta sa ospital. Ang may tutulong ng aming barangay sa kanya, siguro yung transport, no? May ambulance naman kami rito. Basta malaman lang namin in advance yung schedule para sa ganun na ma-prioritize yung kambal. Si Ginaline nananawagan po ng inyong tulong para makabili ng mga gamit ng kambal. Maliit man o malaki ang inyong maipaabot, ay malaking tulong na po sa amin, lalong-lalo na po sa aming kambal. Maraming salamat po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Maagang namahagi ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga mangingisda at magsasakang naapektuhan ng El Nino sa Puerto Princesa, Palawan. Tig sa 10,000 pisong tulong ang tinanggap ng mga piling benepisaryo ng Presidential Assistance habang nasa 6,000 naman ang mula sa AKA program ng DSWD. Ayon sa aming huling datos, umabot sa higit 3 bilyong piso ang nasirang sektor ng agrikultura dito sa Mimaropa, sanhi ng matinding tagtuyot. Kaya marapat lamang na pag-ulanan naman namin kayo ng tulong upang makaahon kayo sa pagsubok na ipinagdaanan ninyo. Bukod sa cash assistance, namahagi rin ng farm equipment, bangka at mga punla ang gobyerno. Inanunsyo rin ng Pangulo ang condonation sa mga magsasaka doon na may utang sa National Irrigation Authority. Maibibigay din daw na 20 milyong pondo para sa Survival and Recovery Program at 30 milyong piso para sa Agri-Negosyo Program. Bukod dito, pinag-aaralan na raw ang problema sa kuryente sa Mimaropa Region. Ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito.
Binanggit din ng Pangulo ang mga infrastructure project sa rehiyon kabilang ang Balabac Military Runway. Iyan yung 3-kilometer runway at pier sa isa sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Bumisita si Pangulong Marcos sa Mimaropa isang araw matapos na ilabas ang Pulse Asia Survey kung saan bumaba ang performance rating ng Pangulo. Mula sa 55% noong Marso, naging 53% ang kanyang approval score nitong Hunyo. Habang si Vice President Sara Duterte naman, tumaas ng 2 puntos. Mula sa 67%, naging 69% ito, pinakamataas na score sa top officials ng bansa. Tikom naman ng palasyo kaugnay ng pagbaba ng rating ng Pangulo. Mobile Journal Julie Baidza po, hatid ang mukha ng balita. Parang hindi mahulog ang karayom ang bulto ng mga tumatawid sa bahagi ito ng monumento sa Caloocan. Rush hour, kaya halos lahat parang nagmamadali sa paglalakad. Biro tuloy ng ilang netizens, parang same experience daw sa sikat at busiest tawiran ng Japan, ang Shibuya Crossing. Pero Pinoy version. Sa ilang report, 1,000 hanggang 2,000 raw ang dumadaan sa Shibuya kada 2 minuto. Pinuntahan natin ito sa Caloocan para silipin ang sitwasyon. Marami nga rin talagang tao. Bukod sa kabi-kabila ang mga establishmento, marami rin kasing kalapit dito na terminal ng pampublikong sasakyan na may rutang hindi lang sa Kamanava kundi maging sa mga probinsya. Oo nga Shibuya. Oo, pag rush hour. Ganun talaga pag rush hour. Ako dito ko lang nararanasan. Hindi naman wala naman ganun sa Bulacan. Kasi tapat kasi ng SM to sir. Tapos wala namang overpass. Kaya dito talaga yung tawiran. Wala talagang choice eh. Layo kasi kapag doon pa eh. Dahil sa dami ng pedestrian, kamusta naman ba ang safety? Nasa 8 traffic enforcer daw nakadeploy kada shift sa bahaging ito. Yan ay para iwas aksidente at para iwas na rin sa mga nakawan. Todo sigaw ng araw sila para mapasunod lahat ng tumatawid, maging mga motorista. Ang misyon namin, kailangan walang masaktan dito, walang mamamatay. Saka di bali na mamaos kami, basta wala lang masaktan. Napaka-importante ng pagsunod natin sa mga batas trapiko. Buhay kasi natin ang nakasalalay dito. Kaya doon lang po tayo sa tamang tawiran. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita.